May 1,969 Ford Mustang tayo na may dalawang ilaw sa harap at 351 cubic inch na hood scoop. Astig kasi may directional sa hood scoop kaya kita mo agad kung naka-on ang directionals mula sa loob ng kotse. Ngayon, itong kotse na ito ay may patina, classic, luma na, pero hindi talaga dahil kung iikot ka dito, meron ulit tayong 508 horsepower na electric motor at baterya. Kaya ang nakikita ko para sa mga taon ay ito ay 350 V8 dati ang swap, ngayon LS na. Sa tingin mo ba magiging posible ito para sa mga DIY o gawa sa bahay lang sa garahe o laging professional lang ang pwedeng mag-install? Palagi nating naririnig na walang kapalit ang displacement hanggang ngayon. Nandito tayo sa SEMA Show at may ipapakita ako sa inyo. Ito ang kinabukasan natin, ang mga dikuryenteng sasakyan. Hindi na ito may tatanggi. Sa SEMA, napapansin ko ang electric motor swaps. Tingnan nyo ang mga sasakyan sa likod ko. 508 horsepower na 1,967 Ford Mustang GT 500 pero dekuryente na ito. Lumapit ka. Yung dating 428 cubic inch Cobra Jet V8 na makina dito ay pinalitan na ng electric motor at baterya. Kaya nitong sasakyan na umabot mula 0 hanggang 60 sa loob ng 2.7 segundo, may 508 horsepower. 90 kilowatt na baterya at kayang tumakbo ng 200 at 20 milya sa isang kargahan lang. At meron din itong top speed na 100 at 45 milya kada oras. EV ang kinabukasan natin, hindi na maitatanggi. Ito ang dalawang perpektong halimbawa ng dapat nating asahan. Ayokong ako lang magsalita dahil natututo rin ako, katulad mo. Kaya ipakikilala ko sa inyo si Pete na magpapaliwanag ng sasis at lahat ng inyong ginawa rito. Siyempre, ang Elkington Motors ay gumagawa ng electric chassis para magbukas ng bagong kitaan sa mga builder. Magagamit pa rin nila ang parehong overhead, parehong mga kagamitan, parehong mga tao, lahat na nakasanayan na nilang gawin. At bigyan sila ng kakayahan tumanggap ng order mula sa kliyenteng gusto ng EV Restro Mods. Kumpletong rolling chassis na handa, high performance at may modernong customization na lalagyan na lang ng body. Kaya ito ang ginagawa namin, kaya nandito ang fastback na Mustang na 67. May ilang customer din na yon. Ipinapakita nito ang produkto gamit ang rolling chassis at ginagawang posible para sa kahit anong shop na magawa ito. Ngayon, pagdating sa oras ng paggawa, para makakuha kami ng isa nito mula sa stock, mga 3 buwan ang aabutin. Pagdating doon, mga 2 linggo ang kailangan ng tao kung first time niya gawin ang modelong yon. Tapos, pwede na nilang buuin. Ilalagay ang katawan, tatapusin ang loob, gagawin ng mga low voltage na koneksyon sa dashboard at handa na itong gamitin. Meron tayong 1,969 Ford Mustang at makikita mo ito sa dalawang ilaw sa harap at meron din tayong 351 cubic inch na hood scoop. Maganda rito, may mga turn signal sa hood scoop kaya makikita mo agad kung naka-on ang mga turn signal mo sa loob ng kotse. Ngayon, itong kotse na ito ay may patina, classic siya, luma na, pero hindi talaga dahil kung pupunta ka dito sa kabila, meron ulit tayong 508 horsepower na electric motor at baterya. Kaya ang nakita ko sa loob ng maraming taon ay puro mga 350 V8 swap tapos naging LS swaps naman. Sa tingin mo ba mangyayari ito sa mga gumagawa sa bahay o garahe sa hinaharap o palaging professional lang ang gagawa nito? Sa tingin ko, marami pang larangan ang pwede natin pasukin. Ito pala ng bahagi ng EV. Kaya siguro kapag may ibang pinagkukunan ng enerhiya or fuel, magiging available din yon. Hindi namin dinadala ang baterya hanggat di tapos ang proyekto. Kaya hindi ka harap sa anumang may mataas na boltahe. Talagang kahit sinong taga-buo na pamilyar sa ginagawa nila sa kanilang kotse at body nito, ay kayang ikabit ito kapag handa na sila. Pumupunta kami sa unang pagkakataon, tinuturuan sila kung paano gawin ito. Nagkakaroon ng isang araw na seminar kung paano i-connect ang baterya, kung paano ito i-disconnecta at tapos ka na. Kaya ginawa namin napakadali nito. Sinusubukan pa namin gawing mas simple pa ito. Ang charging port ba ay nasa lagayan ng gasolina?
Depende sa modelo. O sige, depende sa mga modelo. Meron kaming tatlong magkaibang chassis, modular sila hanggang sa isang punto. May mga limitasyon ito, pero kaya namin gumawa ng mga 28, 29 na iba't ibang body sa ngayon. Tesla charging ports ba gamit natin o sa inyo? Oo. May Tesla charging ports kami, hinihintay lang namin ang pahintulot nila para magamit ito. Hindi namin inaasahan ang magiging problema at nakikipag-ugnayan na kami sa kanila. Kaya sa pagkakalam ko, ayos na yon. Wow. Salamat, maraming salamat sa pagpunta dito. Maraming salamat talaga. Talagang pinahahalagahan ko ito. Masaya akong makilala ka. Pinag-uusapan ang resto mods, may Mustang at Corvette na ipapakita ko mamaya, pero itong C10 talaga ang nagpahanga sa akin. Karaniwan, full resto mod ay may V8 na makina, pero ito may electric conversion mula Legacy EV. Pag-usapan natin ang truck, kasama ang may-ari, si Rob. Kasama natin na yon si Rob mula sa Legacy EV. Napansin ko talaga ito. May kaibigan ako na gumastos ng daan-daang libong dolyar para sa kanyang C10 resto mods. Pero kakaiba ito. Isa itong electric vehicle. Pwede mo ba kaming bigyan ng kaunting paliwanag tungkol dito? Ito ba ang truck mo? Oo, akin ito. Pati proseso kung paano ito naging ganito. Oo, sige. So, meron yung personal na kwento at meron din yung parang technical na kwento. Para sa akin, yung personal na kwento, 5 taon ko nang hawak yung truck, bumili ako ng maraming pyesa. Plaino, kalamsan na gawing shop truck ito. May big block ako na kailangan pang ayusin. Sabi ko, ilalagay ko yung big block na yan dito. Tapos nagsimula kami ng Legacy EV. Tinanggal ko yung maayos na small block 350 mula sa unang truck na kinonvert namin. At naisip kong ilagay na lang yun sa truck dahil gumagana pa. Naisip ko na lang na bumili ng LS3 at ilagay sa chassis. Lumaki na masyado ang Legacy EV, kaya kailangan ko na itong gawing electric. Alam mo, hindi ko pwedeng ilagay ang ganitong kalaking investment sa truck na to nang hindi ako natututo ng bago gamit ang bagong sistema na hindi pa namin nagagamit. O hindi ko ito magagamit para makatulong sa kumpanya. Kaya si Fex, meron siyang 6 na raan horsepower, 8 daang pounds ng torque. Meron itong 2 kilowatt-hour na baterya. Kaya aabot yan ng 100 at 20 hanggang 100 at 60 milya. DC fast charging, kaya mo i-charge ito ng mga 40 minuto. At kung sa bahay ka lang mag-charge, overnight lang, mga 8 hanggang 9 na oras. Madalas nating makita ang ganitong palitan. Halimbawa, itong Revolta sa likod ko ay mukhang perpektong na-restore at may manual na kambyo at leather na interior sa loob. Talagang napakaganda ng kotse, pero pagtingin mo sa ilalim ng hood, kumpletong electric transplant ang makikita mo. Ang ganda talaga, napakagandang kotse. Di mo aakalain sa itsura nito sa labas. Pwede mo bang sabihin ang inaasahang gastos sa ganitong conversion? Oo, kaya ang sinasabi namin sa mga customer na gusto magpagawa, para sa mga pyesa, aabot ka mula $25,000 hanggang mga $85,000. Sa paggawa, may mga sistemang mas plug and play at madaling ikabit, depende sa sistema. May ilan na, alam mo na, sinasabi nilang pwedeng ikabit ito sa loob ng 120 oras o 90 oras. Hindi pa namin nakikita na nangyayari talaga yon, pero alam kong nandito na sila. Sa karamihan ng mga trabahong ginagawa namin, mga 4 na raang oras ang isang installation. Ay, wow! Kaya ang buong eroplano ay may bigat na 300 at 48 pounds, makakakuha ka ng 75 milya na layo sa ere gamit ito. Gusto ko nito. Gustong gusto ko. Gusto ko talaga. Sa likod ko, may 58 Corvette tayo. Tama yan. Anthony, napansin ko agad ang kotse na to dahil maganda siya. Una sa lahat, pero pangalawa, pinag-uusapan natin ang mga resto mod at EV conversions na parang na-master mo na dito. May tanong ako, pwede ba kitang tanungin? Gaano katagal mong ginawa ang build na ito? Mga 1.5 hanggang 2 taon ang tinatayang oras ng paggawa para sa ganitong klaseng kotse. Bakit mo naisip gawing electric? Dahil sa hot rodding, lalo na sa Corvette at Kauri, palagi nilang nilalampasan ang mga hangganan. Ibig ko sabihin, yung original na Corvette mismo, nung ginagawa pa lang nila ang disenyo ng katawan, ang fiberglass na katawan, ay medyo bago pa noon. Isa pang paraan para malampasan ang hamon sa sheet metal na meron sila nun. Sa pagkakataong ito, gusto kong gawing bikuryente dahil gusto ko talagang ma-optimize ang performance ng sasakyan. Malakas ang motor na ito. May 85 kilowatt-hour na kapasidad. Maraming bilis, malayo ang mararating, at sobrang saya imaneho. Karamihan din na di kuryenteng sasakyan ay hindi convertible.
May dahilan kung bakit madalas ganon kapag may underbelly pan ang sasakyan. Sa pagdidisenyo ng modernong convertible, kadalasan lumalapad ang gilid at nag-iiba ang itsura ng sasakyan. Kaya kung pag-uusapan natin ang modernong hot rodding at EV swap, ano sa tingin mo ang dapat asahan ng isang tao na magagastos nila kung gagawin nila ito? Magandang tanong yan dahil kung gusto mong gumawa ng SEMA na kotse, ang totoo niyan, alinman sa mga SEMA na kotse, aabot talaga ng mahigit $1,000,000 ang gastos. Alam mo, wala ni isang kotse dito na hindi ginastusan ng ganong kalaking labor. Kung gusto mo lang mag-EV swap sa mga truck o kotse na ito, makakakuha ka ng maaasahang EV package sa halagang 80 hanggang 100 at 30,000 at may lalagay mo na sa sasakyan mo. Marami ka pa rin gustong palitan tulad ng paglagay ng LS, pagpapalit ng suspension, pagpapalakas ng preno at pag-ayos ng driveline. Gagawin mo pa rin ang mga ito, hindi lang makina ang pinapalitan, di ba? Oo, kailangan mo talagang palitan ng ilang bagay kapag napapalit ka ng power source ng sasakyan. Kahit EV, electric, o minsan nga, baka nakita mo na rin, hybrid ng dalawa. Oo. Kaya gusto ko talaga ang kotse. Congrats sa pagkakagawa. Salamat at salamat sa oras mo. Salamat, Tol. Pinahalagaan ko yun. Masaya akong makilala ka. Sakto ito sa usapan natin kanina. Hindi lang ito pagpapalit ng makina. May exploded view pa tayong pwedeng tingnan. Ito ang mga dapat asahan sa paggawa ng Resta Mod EV Swap. Konting impormasyon tungkol sa Legacy EV. Isa kaming organisasyong pang-edukasyon. Nag-develop kami ng training curriculum para sa tech at automotive schools at kolehiyo kung saan pwede makakuha ng batayang pagsasanay sa EV ang automotive technician. Ito ang training bench sa paaralan kung saan sila nagsasanay bago magtrabaho sa sasakyan. Simulan natin sa motor, tama? Dahil dito, kumukuha ng kuryente ang motor mula sa inverter. Ang inverter ay kumukuha ng DC voltahe mula sa baterya at ginagawa itong AC voltahe para sa motor. Ito ang iyong contactor box. Para itong safety device na kapag binuksan mo ang ignition, doble itong tinitiyak na maayos ang lahat bago buksan ang switch para makakuha ng kuryente ang motor. Malaking bahagi ng kaligtasan ng isang EV ay nasa kaong ito. Dito natin makikita ang charger natin. Dito rin ang DC to DC converter natin. Sa gasoline ng makina, may mga pulley sa harap at alternator na nabibigay kuryente sa turbo system. Sa EV, palitan na mong alternator ng DC to DC converter at gagana pa rin lahat ng ilaw at turn signals. Maganda talaga ang mga bench na ito para sa training dahil makikita mo ang bawat bahagi na kailangan. Kung kotse lang ang gamit mo at sasabihin bang ka man tatrabaho, parang black box lang ang mga bahagi nito na hindi mo nakikita. Mas mabilis matuto ang mga estudyante dito sa bench na ito. Makaluma ako at lumaki sa 2-stroke na dirt bike. Gustong gusto ko ang amoy at tunog nito. Pero di ko pwedeng imaneho sa kalsada dahil maingay. Kapag pumunta ako sa gubat, tinatawagan ng mga kapitbahay ang pulis dahil naririnig nila ako. Ang anak ko naman may e-bike na pwede niyang imaneho kahit saan sa kalsada. Mukhang lumipat na ito sa dirt bike na yon. Binala nila ako, may nakasulat pa sa screen na sobrang lakas nito. Parang sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Ilang lakas kabayo ba to? 80 lakas kabayo. Ilan ba ang lakas kabayo ng 450? Mga nasa pagitan ng 50 at 60. Uy! Diyos ko! Nakikita ko na ngayon ang bagong henerasyon na nag-e-enjoy ulit sa dirt bike nang hindi nanggugulo ng iba. Posibleng mas tanggap nila ang mundo ng dakuryentang sasakyan kaysa sa atin. Maraming tao ang kinukuha namin at ibig kong sabihin, malaking bahagi na ginagawa namin ay edukasyon. Pumunta kami sa junior high, high school at sa mga kaedad nila. Alam mo kung sino pinaka nahihirapan? Yung mga mahilig sa diesel. Kaya mga mas bata mahilig sa diesel, kukuha tayo ng diesel na makina, gagawin natin itong generator para magbigay ng kuryente sa baterya na nagpapagana sa electric na motor na magpapagalaw sa kotse. Ito na ang paraan para mapaisip ko ang mga mahilig sa diesel na isaalang-alang ang mga EV. Gusto ko kung paano mo ito ipinaliwanag at hinimay para sa amin. Maraming salamat, Rob. Legacy EV. Talagang pinahahalagahan ko ang oras mo. Maraming salamat. Mukhamang isang 1970 na Chevelle SS ang nasa itaas ko, pero iban-iba na ito sa ilalim. Tingnan mo, pwede mo ba akong idetalye ito sa akin na yon? Kaya ito ang aming Camaro Hybrid Hypercar Project. Talagang gusto namin gumawa ng isang bagay na kakaiba at hindi pangkaraniwan. Gusto namin ng naturally aspirated na makina mataas ang ikot. Una namin naisip ito at sabi namin, astig yun. Naisip namin paano kung gawing all-wheel drive ang kotse. Paano natin ito gagawin ng maayos, na hindi sobrang wild or mahirap ay drive kahit may drive shaft at iba pang transmission.
Kaya sabi namin, di bakit hindi na lang tayo maglagay ng electric drive unit sa harap? So 210 kilowatts at ang peak torque nito ay mga 500 at 20 Newton meter o parang ganun. Medyo mabigat siya pero dahil sa gear reduction, kaya niya mag front wheel drive burnouts. Astig at cool talaga yon. Tulad ng e-race, ito ay through the road na all-wheel drive. Kaya hindi namin ito gagamitin palagi dahil napapagawa kami ng custom na baterya. Pero hindi naman kailangan na lagi naka-on ito. Kailangan lang itong makatulong at mapagana ang internal combustion engine. Isa itong ASCAR engine. Mataas ang RPM nito. Malakas ito sa mataas na RPM. Kaya hindi maganda ang unang arangkada ng anumang high-revving na makina. Agad mo makukuha ang instant torque mula sa electric motor, tapos saka mo makukuha ang lahat ng horsepower mula sa makina. Astig! Salamat sa oras mo. Pinahahalagahan ko ito. Oo, salamat. Alam ko, maraming tumututol sa electric vehicle. Pero ito na ang kinabukasan natin at nangyayari na ito. Nakikita natin mismo. Nakakatuwang isipin na ang bagong henerasyon ay nag-e-electric bike na kahit saan. Maaring mahirap tanggapin, pero ito ang ating kinabukasan. Gusto kong marinig ang komento nyo sa comments. Siyempre, gusto ko malaman kung anong iniisip ninyo sa mga komento. Nangyayari na ito at nandito na. Ako si Flying Wheels. Salamat sa panonood. Paalam!